Kahit may sakit, pilit kong umiti sa harap ng aking biyenan at mga pamangkin. Ngunit narinig ko ang bulong-bulungan nila sa kusina, kung paano hahatiin ang aking yaman sa bangko, kapag wala na ako. Ang mga numerong pinaghirapan kong ipunin, ang mga pangarap na itinayo ko para sa aking kinabukasan, ay tila isang malaking pagkain sa kanilang mga mata. Ang sakit ay hindi matumbasan. Hindi sila magtatagumpay. Ang bawat sentimo ay may dugo at pawis ko. At ang bawat patak ng luha ko ay magiging kanilang pagdurusa. Hintayin lang nila. Ako si Elena. 35 taong gulang. Sa ngayon, nabubuhay ako sa anino ng aking sarili, sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Akala ng lahat patay na ako. Pero ang totoo, kailangan kong mamatay para mabuhay. Ang kwento ng aking kamatayan ay nagsimula sa isang gabi, kung saan ang aking biyenan, si Doña Ramona, ay umupa ng hitman para saktan ako. Ito ang simula ng lahat, ang gabing nagpabago sa takbo ng aking kapalaran. Dito ako ngayon, sa isang payak na apartment sa labas ng syudad. Ang bawat sandali ay tahimik, ngunit ang aking isipan ay puno ng alinggaw ng nakaraan. Walang luho, walang yaman, tanging kapayapaan na matagal kong hinanap. Sa bawat paghinga, pilit kong inaabot ang kalayaang minsan kong ipinagkait sa aking sarili. Hindi ko kailanman inakalan na ang aking buhay ay magtatapos at muling magsisimula sa ganitong paraan. Ang dating ako, isang babaeng puno ng pangarap at pag-ibig, ay unti-unting namatay at mula sa abo ng kanyang pagkatao, isang bagong Elena ang isinilang, handang lumaban. Nagsimula ang lahat sa isang magarbong piging. Alaala ko pa ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang nagliliwanag na chandelier sa malawak na sala ng mansyon ni Alejandro sa Makati, ang halakhakan ng mga bisita, ang amoy ng mamahaling pabango at masarap na pagkain. Naroon ang mga kasosyo sa negosyo ni Alejandro, mga politiko, at ang iba't ibang personalidad na bumubuo sa kanyang mundo. Ang lahat ay tila perpekto, isang larawan ng tagumpay at kasaganaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kislap at ganda, isang madilim na lihim ang nagkukubli, isang lihim na magpapabago sa buhay ko ng tuluyan. Nakatayo ako sa isang sulok, pinagmamasdan ang aking asawa, si Alejandro, na abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. 3 taon na kaming kasal. 3 taon ng pagtitiis, pag-unawa at pagmamahal na akala ko ay sapat na. Ngunit sa mga mata ni Doña Ramona, ang aking biyenan, ako ay palaging isang simpleng babae mula sa probinsya, isang mansa sa marangal nilang pangalan. Ang kanyang mga mata, kahit may ngiti sa labi, ay palaging may bahid ng paghamak. Dumating ang sandaling bumagsak ang lahat. Naglalakad si Doña Ramona, nakasuot ng isang eleganteng damit na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay maingat na inayos, ang mga matay matalim, tila kutsilyong nakatingin sa akin. Bigla, nang walang babala, kinuha niya ang baso ng red wine sa mesa, at mailakas na inihagis ito sa sahig. Basag ang baso, pula ang wine sa puting marmol. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang malaking pader na bumalot sa buong silid. Elena, ang kanyang boses ay malamig, matalim, at buong lakas na nagpatindig ng balahibo sa aking batok. Ano itong suot mo? Talagang ipinahiya mo na naman si Alejandro sa harap ng kanyang mga kasosyo. Ang ganda na sana ng negosyo niya, sinisira mo lang ng pagiging probinsyana mo. Ramdam ko ang init sa aking mukha, ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang aking mga tenga ay tila nabingi, bukod sa boses ni Doña Ramona na umalinggaw sa buong silid. Ang bawat pares ng mata ay nakatingin sa akin, tila ako ang pinakamalaking pagkakamali sa gabi. Pakiramdam ko, isa akong kriminal na inilalantad sa publiko, hinahatulan ng walang kalaban-laban. Ang aking simpleng barong Tagalog na may borda, na akala ko'y maganda at angkop sa okasyon, ay biglang naging simbolo ng aking kahihiyan. Hinintay kong ipagtanggol ako ni Alejandro. Hinintay ko ang kanyang tinig, ang kanyang pagtindig para sa akin. Ngunit wala. Nakita ko lamang si Alejandro na nakayuko,
ang kanyang mukha ay namumutla. Mama, please may bisita tayo, ang mahina niyang sambit, halos bulong. Walang lakas, walang pagmamahal, walang anumang pagtatanggol. Pagkatapos ng lahat, nang magsiwian ang mga bisita, tinignan niya lamang ako ng maihalong pagsisisi at pagkamuhi, tila ako ang dahilan ng kanyang kahihiyan. Sa gabing iyon, namatay ang isang bahagi ng aking puso, ang pag-asa sa kanyang pagmamahal. Hindi ko na kinaya ang bigat ng lahat. Nagpunta ako sa aming silid, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabanta ng bumuhos. Alam kong hindi ako dapat magpakita ng kahinaan. Ngunit paano mo pipigilan ang sakit na gumagapang sa iyong kalooban? Ang pakiramdam ng pagtataksil ng pag-iisa sa kabila ng pagiging kasal. Hindi ako makatulog. Ang katahimikan ng gabi ay lalong nagpalalim sa aking pag-iisip. Mga alaala ng aming pagmamahalan, ng mga pangako, ng mga pangarap na unti-unting nawala. Bumangon ako, naglakad patungo sa balkonahe, umaasang ang malamig na hangin ng gabi ay makapagpapawi sa aking iniisip. Ngunit ang aking pagkabigla ay mas malaki pa sa aking kalungkutan. Mula sa kwarto ni Doña Ramona, na nasa kabilang dulo ng pasilyo, narinig ko ang mahinang boses niya. Tila may kausap sa telepono. Hindi ko intensyon na makinig, ngunit ang kanyang mga salita ay bumulwak sa katahimikan ng gabi. Ricardo, siguraduhin mong magsisimula ng aksidente. Gusto kong linisin ang lahat, walang bakas. Nagulat ako. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sino si Ricardo? Anong aksidente? At anong tilinisin ang lahat, walang bakas? Pilit kong pinayapa ang aking sarili. Baka mali lang ang dinig ko. Baka may iba siyang tinutukoy. Ngunit ang tono ng kanyang boses, ang lamig at pagpaplano, ay nagbigay sa akin ng matinding takot. Muling nagsalita si Doña Ramona, ang kanyang tinig ay mas mahina na ngayon, tila isang ahas na bumubulong. Dapat matapos yan sa loob ng 3 araw. Kailangan mawala siya ng tuluyan. Gusto ko na siyang mawala sa buhay namin. Hindi siya karapat-dapat sa anak ko, sa aming pangalan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang siya ay ako. Ang aksidente ay kamatayan. Ang walang bakas ay ang aking lubos na pagkawala. Sa loob ng 3 taon, pilit kong hinangad ang kanyang pagtanggap, ang kanyang pagmamahal. Ngunit ang sukli ay isang balak na paslangin ako. Ang takot ay sumakop sa bawat bahagi ng aking katawan, ngunit kasabay nito, isang apoy ng galit at pagtatindig ang unti-unting nag-alab sa aking puso. Hindi ko hahayaan. Hindi ako susuko ng walang laban. Ang gabing iyon ay hindi lamang ang gabi ng aking pagkamatay. Ito rin ang simula ng aking pagtindig. Ang mga salita ni Doña Ramona ay patuloy na umalinggaw sa aking isipan, tila isang sumpa na bumabalot sa aking buong pagkatao. 3 araw. 3 araw na lamang ang palugit ko. 3 araw para magdesisyon kung paano ko haharapin ang sarili kong kamatayan. Ang lamig na humaplos sa aking balat ay hindi na mula sa hangin ng gabi, kundi mula sa matinding takot na dumaloy sa bawat ugat ko. Paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon? Paano ako lalaban sa isang balak na tila hindi ko kayang suungin? Ngunit ang luha ay pilit kong pinigilan. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan. Hindi ako dapat umiyak kahit na ang puso ko ay unti-unting nadudurog. Kung mangyayari man ang pinakamalala, gusto kong harapin iyon ng may dignidad. Ayokong makita nila akong mahina na nagmamakaawa. Ayokong ibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong gumuho. Bumalik ako sa aming kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat. Humiga ako sa kama, pilit na ipinikit ang aking mga mata, ngunit ang mga alaala ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ang simula ng aming pagmamahalan ni Alejandro. Ang mga unang buwan ng aming kasal ay puno ng pag-asa, ng tamis ng pag-ibig. Sinabi niya noon na mahal niya ang pagiging simple ko, ang dalisay kong kaluluwa. Ang aking pagiging probinsyana, na ngayon ay tila isang sumpa,
ay minsan niyang pinuri na ito raw ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Ngunit ngayon, tila lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan. Naaalala ko pa ang mga araw na masaya kaming nagpaplano para sa Fortune Properties, ang kumpanya ng kanyang pamilya. Ibinigay ko ang lahat. Tinalikuran ko ang aking sariling pangarap, ang aking karera, para lamang suportahan siya. Tumulong ako sa kanya sa paggawa ng mga plano sa negosyo, sa pag-aayos ng mga dokumento, kahit sa simpleng pag-aayos ng kanyang mga gamit sa opisina. Akala ko, sapat na iyon para patunayan ang aking pagmamahal. Ngunit unti-unti nagbago si Alejandro. Ang mga matamis na salita ay naging malamig na pagtingin. Ang mga yakap ay naging formal na haplos. Ang unti-unting pagbabago niya ay dahil kay Doña Ramona. Hindi nawawala sa aking alaala ang mga salita ng aking biyenan, tila mailason sa bawat bigkas. Alejandro, anong nakita mo sa babaeng yan? Ang simple niya, hindi karapat-dapat sa pangalan natin. Pasanin lang siya sa iyong karera. At si Alejandro, na minsan ay matatag sa aking harapan, ay unti-unting yumuko sa kapangyarihan ng kanyang ina. Ang pagmamahal niya sa akin ay tila unti-unting naubos, tinatangay ng hangin ang paninira at pagpapamanipula. Masakit isipin na ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang taong nangako na poprotektahan ako, ay ngayon ay nananahimik sa harap ng balak na paslangin ako. O mas masahol pa, marahil ay kasama rin siya sa planong iyon. Ang ideyang iyon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na kirot. Ang katotohanan ng pagtataksil ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa aking kaluluwa. Ngunit sa gitna ng lahat ng takot at sakit, isang maliit na kislap ng pag-asa ang biglang sumilay. Isang alaala ang biglang bumalik sa aking isipan. Isang bagay na itinatago ko pa sa aking sarili na pinaplano kong ibalita kay Alejandro sa tamang panahon. Ilang linggo na ang nakalipas, naramdaman ko ang kakaiba sa aking katawan. Ang pagduduwal sa umaga, ang pagiging sensitibo sa amoy. Nagtago ako ng isang pregnancy test. At 2 guhit ang lumabas. Isang bagong buhay ang unti-unting lumalaki sa aking sinapupunan at hindi ko hahayaang mapatay ito kasama ko. Hindi ko hahayaang ang isang inosenteng nilalang ay maging biktima ng puot ng kanyang lola at ng kahinaan ng kanyang ama. Ito ang nagbigay sa akin ng bagong lakas. Kailangan kong mabuhay para sa kanya. Ang pangalang Ricardo. Bumalik sa aking alaala ang pangalang iyon. Ricardo. Ang lalaking binanggit ni Doña Ramona. Ricardo. Ang pangalang iyon ay tila nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. At doon, sa gitna ng kadiliman ng aking pag-iisip, isang matandang alaala ang biglang bumalik. Mahigit 10 taon na ang nakalipas sa aming probinsya. May isang batang ulila na aming kinukop ng aking pamilya. Isang batang lalaki na may mapupungay na mata, na puno ng pasasalamat sa bawat simpleng kabutihan. Ang pangalan niya ay Ricardo. Posible kaya? Posible kaya na siya ang Ricardo na binanggit ni Doña Ramona? Kung gayon, mayroon akong pag-asa. Mayroon akong koneksyon. Ngunit paano kung nagkamali ako? Paano kung hindi siya ang Ricardo na iyon? Paano kung ang Ricardo na ito ay isang tunay na mamamatay tao na walang kaluluwa? Ngunit kailangan kong sumugal. Ito ang tanging kuta ng pag-asa sa gitna ng aking kadiliman. Kung siya man ang Ricardo na iyon, may utang na loob siya sa aming pamilya. At sana ay naaalala pa niya iyon. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong makaligtas. Ang pag-asa ay tila isang munting tanglaw sa dilim. Ngunit ang bawat kislap nito ay puno rin ng panganib. Alam kong kailangan kong kumilos, ngunit paano? Paano ko lalapitan si Ricardo nang walang kaalam-alam si Doña Ramona? Ang bawat galaw ko ay dapat maging maingat, planado, at walang bahid ng pagdududa. Alam ko na si Ricardo ay madalas na nasa Roca Street. Doon niya ginagawa ang kanyang itrabaho.
Ang kanyang mga biktima ay kadalasang mga taong may kinalaman sa negosyo, kaya ang lugar na iyon ay ang kanyang teritoryo. Kailangan kong maging matapang kahit ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanginginig sa takot. Maaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, naghanda na ako. Nagsuot ako ng simpleng damit, isang sombrero para matakpan ang aking mukha, at nagdala ng isang maliit na basket na puno ng sariwang prutas. Ang aking puso ay bumubulusok sa kaba, ngunit ang determinasyon kong mabuhay, para sa aking anak, ay mas matindi pa. Naglakad ako patungo sa Roca Street Market, isang lugar na puno ng ingay, ng tawanan, ng iba't ibang amoy ng prutas, gulay at isda. Sa gitna ng kaguluhan, doon ko nakita si Ricardo. Nakatayo siya sa isang sulok, may hawak na sigarilyo, ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid sa kanyang paligid. Ang kanyang dating inosenteng mukha ay ngayon ay puno ng pagod, ng karahasan at ng misteryo. Kailangan kong gawin ito. Pilit kong inalala ang mga araw na pinapakain namin siya sa aming bahay, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinayapa ang aking sarili. Nagsimula akong maglakad patungo sa kanya. Sinadya kong dumaan sa harap niya, at nang malapit na ako, may lakas kong inihagis ang basket ng mga dalandan sa sahig. Gumulong ang mga prutas sa sahig, at kasabay noon, sinadya kong madapa, na tila nawalan ako ng balanse. Aray, sigaw ko, pilit na nagpapanggap na nasaktan. Ang aking siko. Naramdaman ko ang matalim na kirot ng aking siko, ngunit mas nangingibabaw ang takot at pag-asa. Ilang sandali, naramdaman ko ang isang kamay na tumulong sa akin. Ang kamay ni Ricardo. Inangat ko ang aking ulo at nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang mga mata, na puno ng pag-iingat at pagdududa, ay tila unti-unting lumambot. Ricardo, ikaw ba iyan? Ang aking boses ay mahina, halos bulong. Nagulat si Ricardo. Ang kanyang sigarilyo ay biglang nahulog mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagtataka at pagkalito. Hindi siya nagsalita, tanging ang kanyang titig lamang ang aking nararamdaman. Ricardo, ako ito, si Elena. Hindi mo na ba ako naaalala? Unti-unting bumalik ang alaala sa kanyang mga mata. Elena! Hindi paano. Doon, sa gitna ng kaguluhan ng palengke, sa ilalim ng ingay ng tao, sinimulan kong ikwento sa kanya ang lahat. Ang balak ni Doña Ramona, ang kanyang sariling kamatayan na ipinaplano, ang aking desperasyon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga utang na loob na hindi kailanman mababayaran, ang kabutihan ng aking pamilya sa kanya noong siya ay bata pa, at ang kasamaan ng kanyang kasalukuyang amo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagtataka ay napalitan ng pighati, ang pagdududa ay naging paghihirap. Matagal siyang natahimik, tila naglalaban ang dalawang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang utang na loob kay Doña Ramona, na siyang nagligtas sa kanyang pamilya mula sa pagkakautang at matinding sakit sa pamamagitan ng 1,500,000 piso, ay malaki. Ngunit ang utang na loob din niya sa aming pamilya, na siyang nagbigay sa kanya ng tirahan at pagkain noong siya ay ulila, ay hindi kailanman matutumbasan ng salapi. Mamatay ka, pero para sa akin, ang huli niyang sambit, ang kanyang boses ay tila may halong pighati at determinasyon. Gagawa tayo ng peking kamatayan. Ito ang tanging paraan para maligtas ka. At para maligtas din ako sa kanya. Nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Isang luha ang hindi ko sinasadyang kumawala sa aking mata. Hindi ito luha ng kalungkutan kundi ng pag-asa. Sa wakas, mayroon na akong kakampi. Agad kong inilabas ang aking lumang cellphone, isang prepaid phone na matagal ko nang itinago. Ideal ko ang numero ni Lucas, ang aking matalik na kaibigan at abogado. Lucas, ako ito, si Elena. Kailangan ko ang tulong mo. Narinig ko ang kanyang pagkabigla. Elena, nasaan ka? Akala ko di. Huwag mo nang itanong. Ikwento ko sa iyo ang lahat.
Ngunit ngayon, kailangan ko ang iyong tulong. Isabela, sa sitwasyon mo ngayon, ang kabaliwan na ito ang tanging paraan para baliktarin ang sitwasyon. Mabilis kong ikinuwento ang lahat ng nangyari, ang balak ni Doña Ramona, ang aking nakawan ng pag-uusap, at ang aking paglapit kay Ricardo. Sa simula, si Lucas ay tila hindi makapaniwala, ngunit nang marinig niya ang buong detalye, ang kanyang boses ay naging matatag. Gagawin ko ang lahat, Elena. Sabihin mo lang ang gagawin. Tayo na ang lalaban para sa iyo. Nagkasundo kaming magkita sa Angulo Cave sa Mabini Street. Kailangan naming planuhin ang lahat ng detalyado, ang bawat hakbang, ang bawat galaw. Ang panganib ay nasa bawat sandali, ngunit ang pag-asa ay mas matindi pa. Ito ang aming unang hakbang at hindi ako susuko. Kung ang kwentong ito ay nagpakilig o nagpagising ng inyong mga damdamin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin at kung ano ang naiisip ninyo sa desisyon ni Elena. Sa palagay ninyo, tama ba ang kanyang naging desisyon na ipagkatiwala ang kanyang buhay kay Ricardo? Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy kaming makapagbahagi ng mga kwentong puno ng aral at inspirasyon. Maraming salamat po. Ang plano ay maselan, puno ng panganib, ngunit ito lamang ang tanging paraan para ako'y makaligtas. Sa loob ng 3 araw, pinino namin ni Ricardo at Lucas ang bawat detalye. Ang pagkakatiwala ko sa kanila ay buo, tila sila ang aking mga anghel sa gitna ng aking kalbaryo. Ang gabing iyon ay malamig at ang kalye ng Roca Street ay tahimik pa. 3:00 ng madaling araw, ang halos walang tao sa lansangan, ang oras ng aming itinakda. Sumakay ako sa aking lumang scooter, ang aking puso ay bumubulusok sa kaba, ngunit ang aking isipan ay matatag. Ang pagbagsak ko ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang pagbagsak ng dating Elena, ang dating ako na puno ng pag-asa sa pag-ibig ni Alejandro. Pumwesto ako sa gitna ng kalsada, tulad ng napagkasunduan. Maya-maya, narinig ko ang ugong ng isang sasakyan mula sa likod. Ito na. Si Ricardo. Ang kanyang truck ay dahan-dahang lumapit, at sa isang iglap, naramdaman ko ang mahinang pagtama sa aking likuran. Nabasag ang bag ng dugo ng baboy na nakatago sa aking damit, at sumabog ang kulay pula sa aking suot at sa sahig. Nagsimula akong sumigaw, pilit na pinakikita ang sakit, ang paghihirap. Aray! Tulong! Nasaktan ako. Nabulagta ako sa sahig. Ang aking mga mata ay nakapikit, pilit na pinipigilan ang paghinga. Ang pakiramdam ng basang dugo sa aking katawan ay nakakapanindig balahibo, ngunit kailangan kong gawin ito. Agad na dumating ang isang pribadong ambulansya na inayos ni Lucas. Mabilis akong inilulan at habang papalayo ang ambulansya, narinig ko ang mga sirena ng pulis. Hinarangan ni Ricardo ang mga pulis, pinipigilan sila sa kanyang mga pakulo. Binibigyan kami ng sapat na oras para makalayo. Dinala ako sa isang pribadong klinika, kung saan inihandanan ni Lucas ang lahat. Doon, inasikaso niya ang lahat ng papeles, kasama na ang aking peking death certificate. Isang malaking pahina na nagsasaad na ako, si Elena, ay pumanaw na. Isang opisyal na dokumento na nagsasabi na ang dating ako ay wala na. Nang matapos ang lahat, nagpalit ako ng damit. Ang aking dating mga damit na puno ng peking dugo ay tinapon. Hindi na ako si Elena, ang asawa ni Alejandro. Ako na si Wala. Isang estranghero sa sarili kong buhay. Dinala ako sa isang lihim na apartment sa labas ng syudad, isang lugar na walang sinuman ang makakakilala sa akin. Simula sa sandaling iyon, pinutol ko ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Ito ang aking bagong simula, ang simula ng aking pagtatago, at ang simula ng aking paghahanap ng hustisya. Mula sa aking taguan, gamit ang isang maliit na radyo at mga balita sa telebisyon, pilit kong sinusundan ang mga pangyayari. Balita ng aking kamatayan ang bumungad sa lahat. Ang mga litrato ng aksidente, ang mga balita na nagpapakita ng aking trahedya.
Ngunit ang pinakanakakapanindig balahibo ay ang reaksyon ng aking biyenan, si Doña Ramona. Kumikinang ang mga mata ni Doña Ramona. Ang tinik sa kanyang lalamunan ay sa wakas natanggal na. Hindi niya itinago ang kanyang kasiyahan. Agad siyang nag-ayos ng isang peking libing, isang madalian na seremonya na tila gustong tapusin ang lahat ng mabilis. Dinala niya ang lahat ng aking gamit, ang aking mga damit, ang aking mga personal na bagay at itinapon. Tila gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng aking pagiging bahagi ng kanilang buhay. Si Alejandro, siya ang pinakakaawa-awa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, may bahid ng kalungkutan, ngunit hindi siya makaiyak. Ang mga mata niya ay tila walang buhay. Marahil ay nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit kasabay noon, isang malalim na pakiramdam ng pagkakasala ang pumupuno sa kanya. Hindi niya alam ang buong katotohanan, ngunit alam kong may bahagi sa kanya na nakaramdam na may mali. Sa araw ng libing, si Ricardo, na nagpanggap na aking pinsan mula sa probinsya, ang siyang nag-ayos ng lahat. Hiningi niya ang aking tikatawan para dalhin sa probinsya at ilibing doon ayon sa aming kaugalian. Walang nagreklamo si Doña Ramona at Alejandro. Gusto lamang nilang matapos ang lahat. Ngunit ang kamatayan na ito ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng aking paghihiganti. At ang unang bunga nito ay ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon, ang kapayapaan ng pagiging malaya. Mula sa aking lihim na apartment, patuloy kong pinagmamasdan si Alejandro sa pamamagitan ng mga mikrokamera na inilagay ni Ricardo sa kanyang opisina. Ang aking pagmamasid ay walang damdamin, walang awa, tila isang robot na sumusunod lamang sa kanyang programa. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng kawalan ng isang malalim na butas sa aking puso na hindi na kailanman mapupuno. Nakita ko si Alejandro, malungkot, nag-iisa sa kanyang malaking opisina. Ang kanyang dating kasiglaan ay nawala, napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay blanko, tila nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay madalas na nakahawak sa kanyang ulo, tila may malalim na iniisip. Hindi nawawala si Doña Ramona. Araw-araw, binibisita niya si Alejandro sa opisina, pilit na pinipilit itong lumabas, makipagkita sa iba. Ang patay ay patay, Alejandro. Ang buhay ay kailangan magpatuloy. Kailangan mong isipin ang iyong karera, ang iyong kinabukasan. Pilit niyang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol sa buhay ng kanyang anak. Inaasikaso niya ang isang bagong pag-aasawa para kay Alejandro, kay Valerie mula sa Morales Group. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging ang pagpaplano para sa kanyang sariling interes. Isang gabi, habang abala si Alejandro sa kanyang opisina, nakita ko siyang huminto sa kanyang ginagawa. Napansin niya ang isang bagay na nahulog sa ilalim ng kanyang desk. Isang munting puting buttons, may disenyo ng daisy. Pamilyar sa akin ang buttons na iyon. Ito ay mula sa aking paboritong pijama. Ang pijama na suot ko noong gabing dinalhan ko siya ng mainit na gatas, matapos siyang magtrabaho ng husto. Naaalala ko pa ang aking mga ngiti, ang aking pag-asang mapasaya siya. Ngunit ang isinukli niya ay isang malamig na tingin, isang pagtataboy. Hinawakan ni Alejandro ang butones, at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pighati. Ang mga alaala ay tila nagbabalik sa kanya, ang mga sandaling minsan naming pinagsaluhan. Ngunit huli na. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang desk. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, isang kahon na binigay ko sa kanya noong anibersaryo namin. Sa loob nito, nakita niya ang aking lumang diary at isang pregnancy test. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kinabahan ako. Ito ang sandali. Kinuha niya ang pregnancy test. 2 guhit. Ibig sabihin buntis ako. Buntis ako sa kanyang anak. Matagal siyang nakatingin sa 2 guhit.
Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang aking diary. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang pahina. Ang pahina kung saan ko isinulat ang aking kagalakan, ang aking mga pangamba, ang aking pagmamahal. Munting anak ko, lumaki kang malusog. Poprotektahan ka ni Mama. Doon, sa gitna ng kanyang opisina, gumuho si Alejandro. Nagsimula siyang umiyak, humagulgol ng malakas, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa aking diary. Ang kanyang pag-iyak ay puno ng pagsisisi ng sakit ng pagkawala. Ano ang nagawa ko? Nakatulong ako sa kamatayan ng aking asawa at anak. Ako ang may kasalanan. Ramdam ko ang lamig sa aking puso. Ang mga luha niya ay huli na. Ang kanyang pagsisisi ay hindi na mababago ang nakaraan. Ang anak na nawala sa akin, ang pamilya na minsan kong pinangarap, ay hindi na kailanman babalik. Ang dating Elena ay matagal nang patay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam ako ng kakaibang kalayaan. Ang aking pagmamasid sa kanyang pagdurusa ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan, kundi isang malalim na pag-unawa. Ang pag-ibig na minsan kong hinawakan ay isa lamang ilusyon. At ngayon, ako ay malaya na mula sa anino ng kanyang pagmamahal, mula sa anino ng kanyang pamilya. Isinilang ako sa isang bagong buhay na puno ng lakas, ng determinasyon, at ng bagong pag-asa para sa aking sarili at sa aking kinabukasan. Ang paghihiganti ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa akin, sa aking pagbangon, at sa aking pagpapatunay sa sarili ko. Mula sa Madrid, sa tahimik na sulok ng aking bagong buhay, tila nakikita ko ang bawat galaw ni na Tomas at Lika. Ang kanilang pagdating sa Changi Airport sa Singapore ay puno ng kayabangan, ng pag-aakalang abot na nila ang pinapangarap na luho. Ang bawat sandali, bawat detalye, ay malinaw sa aking isipan, tila ako mismo ang naroroon, nagmamasid sa simula ng kanilang pagbagsak. Ito ang simula ng tigaba ni Tomas. Nakita ko si Tomas, bitbit ang isang pulang maleta na tila puno ng ginto sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas, ang kanyang mga hakbang ay mayabang. Ayaw niyang ipakuha ito sa sinuman, baka raw may makakita sa kanyang kayamanan. Ang dating Tomas na aking minahal ay tuluyan ng nalimutan, napalitan ng isang mapagkunwari, isang taong nilamon ng kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang bawat galaw ay sumisigaw ng ako ang mayaman, ako ang nagtagumpay, kahit na ang lahat ay peke, isang malaking kasinungalingan. Kasama niya si Lika, na laging nakakapit sa kanyang braso, tila isang linta. Nakasuot siya ng malalaking sunglasses, at ang kanyang pananamit, bagaman pilit na ginagawang elegante, ay halata pa ring pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam ng mga mamahaling bagay. Hermes Birkin ang gusto ko, mahal, ang bulong niya kay Tomas, habang naglalakad sila, tila wala silang pakialam sa mundo. Maraming bag, maraming sapatos at mamahaling alahas. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa pandinig ni Tomas, na ngayon ay nabubuhay sa ilusyon ng kanyang sariling kayamanan. Sumakay sila sa isang mamahaling taxi, diretsong Marina Bay Sands. Ang hotel na simbolo ng luho at yaman, ang lugar na laging pinapangarap ni Tomas na puntahan, ang patunay sa kanyang pagiging successful, sa kanyang sariling paningin. Habang papalapit sila sa hotel, nakita ko ang ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na puno ng kaplastikan at pagtatago sa kanyang tunay na pagkatao. Sa lobby ng hotel, lumapit sila sa reception. Mayabang na hiniling ni Tomas ang pinakamagandang suite, walang pakialam sa presyo. Gusto ko ang pinakamaganda, kahit magkano, ang buong pagmamataas niyang sabi, habang iniaabot ang aking credit card. Ang mga mata ng mga staff ay nagtinginan, tila alam nila ang tunay na halaga ng taong ito. Ngunit ang kanilang profesionalismo ay nagpatuloy pa rin. Ngunit ang lahat ay may hangganan. At ito ang simula ng kanyang tigaba. Ang babaeng nasa reception ay nag-scan ng kanyang card, at pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang mukha ay nagbago. Pasensya na po, sir. Decline po ang card ninyo. Ang kanyang boses ay mahinahon,
Ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tunog sa tenga ni Tomas. Namutla si Tomas. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Ano? Declined. Baka may problema lang ang sistema ninyo. O baka sira ang card. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili, pilit na inililihis ang tunay na dahilan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinubukan niya ang iba pang card, ang mga card na dati ay puno ng aking pinaghirapan. Ngunit lahat ay pareho. Declined po, sir. Nagbago ang reaksyon ni Lika. Ang kanyang dating matamis na ngiti ay napalitan ng inis. Ano ba, mahal? Bakit ayaw gumana ng mga cards mo? Nahihiya ako. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng pagdududa. Walang pagmamahal, walang pag-unawa, tanging pagkadismaya sa kawalan ng pera. Sa desperasyon, idineklara ni Tomas na magbabayad siya ng cash. May pera ako sa kwarto. Sa maleta ko. Tumango ang manager ng hotel, ngunit may kasamang guard na naghihintay sa labas ng kanilang suite. Ang ngiti ni Tomas ay pilit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Nagsisimula na ang tigaba ni Tomas. Bawat pagtanggi ng card ay isang patak ng pait sa tasa ng kanyang pagmamataas. Ang kanyang mundo ng ilusyon ay unti-unting nadudurog. At ako, mula sa malayo, ay tahimik na nagmamasid, naghihintay sa pagdating ng tamang sukat ng katarungan. Ang kanyang kasakiman at pagtataksil ay mayroon ng kaparusahan. Sa loob ng marangyang suite ng Marina Bay Sands, pilit pa ring pinipigilan ni Tomas ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, mahal, ang sabi niya kay Lika, na ngayon ay puno na ng pagdududa. Nasa maleta ko ang lahat ng pera. 1,000,000 iyon. Pilit niyang pinaninindigan ang kanyang kasinungalingan, pilit na pinipilit ang kanyang sarili na paniwalaan iyon. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig, at ang kanyang mga kamay ay maisariling buhay, naghahanap ng kasiguraduhan. Hinatak ni Tomas ang pulang maleta, na ngayon ay tila mas mabigat pa kaysa dati, at inilagay sa kama. Ang bawat galaw niya ay mabigat, tila may malaking pasanin sa kanyang balikat. Si Lika, na puno pa rin ng pag-asa, ay nakaupo sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maleta. Ang kanyang puso ay bumubulusok sa pag-asam ng kayamanan, ng kalayaan. Dahan-dahan, ang nanginginig na mga kamay ni Tomas ay binuksan ang mga padlock ng maleta. Sa bawat click, ang katahimikan sa loob ng suite ay lalong lumalalim. Si Lika ay halos hindi na humihinga, hinihintay ang paglabas ng mga libo-libong dolyar. Ngunit nang tuluyang bumukas ang maleta, isang katahimikan na nakakapanindig balahibo ang bumalot sa kanila. Walang pera. Walang ginto. Walang kayamanan. Tanging mga lumang dyaryo at mga piraso ng semento ang bumungad sa kanila. Ang mga mata ni Lika ay nanlaki, ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng isang reaksyon na puno ng pagkabigla at galit. Ano ito? Dyaryo? Mga luma? Nasaan ang pera? Ang kanyang boses ay tila isang kidlat na tumama sa katahimikan ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi, hindi kay Tomas, kundi sa kawalan ng pera. Si Tomas ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ng kanyang pagpapanggap ay nawala. Ang kanyang mga piningiran ay unti-unting naglalabas ng mga mumunting salita, walang kahulugan, tila isang sirang makina. Sa gitna ng mga lumang dyaryo, nakita niya ang isang puting sobre. Ang sobre na mula sa akin. Binuksan niya ito, at doon, nakita niya ang divorce papers, ang bank statements na nagpapakita ng kanyang malalaking utang, at ang listahan ng lahat ng kanyang mga creditors. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Agad na inagaw ni Lika ang mga papeles. Binasa niya ang listahan ng mga utang, at ang kanyang mukha ay lalong nagdilim. Puro utang ka. Hindi ka mayaman. Isa kang walang kwentang taong umaasa sa asawa mo.
Ang kanyang mga salita ay tila mga panaksak na tumama sa puso ni Tomas. Walang pagmamahal, walang awa, tanging paghamak. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan. Tatlong sunod-sunod na katok na nagpatindig ng balahibo sa kanilang batok. Ang mga boses mula sa labas ay matatag. Singapore Police. Open the door. Nagulantang si Tomas, ang kanyang katawan ay tila bumagsak sa kinaupuan. Ngunit si Lika, na puno ng pagkamuhi at pagtataksil, ay mabilis na kumilos. Nang bumukas ang pintuan, agad niyang itinuro si Tomas. Siya ang manloloko. Hindi ako. Biktima lang ako. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng pagkakanulo. Pumasok ang mga pulis, kasama ang manager ng hotel at mga security guards. Kinumpiska nila ang passport ni Tomas. Sir Tomas Mendoza, mayroon pong red alert mula sa Madrid. May kinalaman po ito sa paggawa ng peking dokumento ng isang ODE-8. Kailangan po kayong sumama sa amin. Ang ODE-8. Ang kotse na binili niya gamit ang aking pera, gamit ang peking dokumento. Ang kotse na sinadya kong i-report sa pulisya, sa pamamagitan ng aking abogado. Ito ang simula ng kanyang tunay na pagbagsak. Ikinulong si Tomas, ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, ngunit walang lumapit para tulungan siya. Si Lika, na puno ng pagkamuhi, ay umalis na walang paalam, iniiwan si Tomas na mag-isa sa kanyang sariling impyerno, nakaharap sa batas. Walang musika ng tagumpay ang naglaro sa isip ko, tanging isang malalim na katahimikan ang bumalot sa akin. Ito ang tigaba, ang tamang sukat ng katarungan para sa isang taong hindi marunong tumanaw ng iutang na loob at walang tihiya. Ang kanyang pagtataksil ay mayroon ng kaparusahan. At ang kanyang pagbagsak ay ang aking kalayaan. Isang linggo matapos ang pagbagsak ni Tomas sa Singapore, habang ako ay tahimik na nagbabasa ng libro sa aking apartment sa Madrid, biglang nagring ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero mula sa Singapore ang sumilay sa screen. Ang aking puso ay tila bumilis ng kaunti, isang munting paalala ng nakaraan, ngunit agad ko itong pinakalma. Alam kong darating ang sandaling ito, ang pagharap sa bunga ng kanyang mga ginawa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinayapa ang aking sarili, at sa wakas ay sinagot ang tawag. Hello, ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. Tila isang estranghero lamang ang aking kausap. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang isang pamilyar na boses, ngunit puno ng desperasyon, pagkabigla at takot. Ang boses na minsan ay bumulong ng matatamis na salita, ngayon ay tila nagmamakaawa, halos lumuluha. Elena, ako ito. Si Tomas. Tulungan mo ako, pakiusap. Nakakulong ako dito sa Singapore. Ang kanyang tinig ay putol-putol, tila galing sa isang bangungot na ngayon ay nagiging totoo. Ramdam ko ang kanyang panginginig, ang kanyang pag-asa na ako, sa huling pagkakataon, ay muli niyang magiging sandigan. Hindi ako nagpatinag. Ang aking mukha ay nanatiling blanko, ang aking tinig ay malamig, tila isang yelo na bumalot sa kabilang linya. Tomas? Hindi kita makilala. Bakit ka tumawag? Hindi ka ba abala sa pagbili ng Hermes kasama si Lika? O baka naman nagbabakasyon kayo sa Paris, tulad ng pangarap ninyo? Ang bawat salita ko ay sinadya, matalim, at walang awa, sadyang idiniduldul sa kanya ang katotohanan ng kanyang pagtataksil. Narinig ko ang kanyang paghagulgol, ang kanyang pag-iyak na tila isang bata. Iniwan ako ni Lika, Elena. Iniwan niya ako. Ngayon ko lang napagtanto, ikaw lang ang tapat sa akin. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal. Pakiusap, Elena, tulungan mo ako. Pakawalan mo ako dito. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit ang pagsisising iyon ay tila huli na, isang pagsisisi na hindi na kailanman makapagbabalik ng nakaraan. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi, ngunit hindi ito ngiti ng kasiyahan o paghihiganti.
Ngiti ito ng pag-unawa, ng pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao na ngayon ay lantad na. Tomas, walang taong tapat sa iyo kundi ang sarili mo. At alam kong tapat ka lang sa sarili mong kapakinabangan, sa iyong sariling kasakiman. Ang aking tinig ay kalmado pa rin, ngunit ang bawat salita ay may bigat, may katotohanan. Alam ko ang lahat, Tomas. Ang lahat ng plano ninyo para samahan ako at kung paano ninyo ako gustong iwanang mamatay ng mag-isa sa ospital, walang nagmamahal, walang nagmamalasakit. Doon, sa kabilang linya, ay nanatili siyang tahimik. Marahil ay nabigla siya sa aking sinabi. Ang kanyang pagtatago ay nabunyag. Alam ko ang bawat mensahe ninyo ni Lika. Ang bawat plano ninyo. Ang bawat tawanan ninyo habang pinag-uusapan ang aking pagbagsak. Ang pagmamahal mo kay Lika ay tunay, Tomas. Ang iyong pagmamahal sa pera. At ang iyong pagkamuhi sa akin dahil ako ang sagabal sa iyong mga ambisyon. Ang aking boses ay matatag, walang pag-aalinlangan, bawat salita ay direktang tumatama sa kanyang konsensya. Hindi. Hindi totoo yan, Elena. Nagkamali lang ako. Nagkamali ako. Pilit niyang ipinagtatanggol ang kanyang sarili, pilit na inililihis ang katotohanan, ngunit ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka, walang bigat, walang saysay. Hindi ko magagawa, Tomas, ang aking tugon ay diretso, walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ito ang paraan. Hindi na ako ang iyong asawa, Tomas. Hindi na ako ang babaeng handang magpatawad sa iyong bawat pagkakamali. Kailangan mong harapin ito bilang isang lalaki. Ang bawat desisyon mo ay may kapalit. At ito ang kapalit ng iyong mga desisyon. Ang iyong kawalan ng utang na loob, ang iyong pagtataksil, ang iyong kasakiman, ay mayroon ng kaparusahan. Ang aking mga salita ay hindi pinaratang, kundi isang pagkilala sa katotohanan. Narinig ko ang kanyang pag-iyak na lumakas. Paano ako makakauwi, Elena? Wala akong pera. Hindi ako makakauwi. Paano ako babalik sa Madrid? Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, tila isang nalulunod na tao na pilit na umaabot sa anumang maaaring kapitan. Isang sandali akong natahimik, pilit na pinipino ang aking mga salita. Hindi ito paghihiganti kundi isang aral. Tomas, sa loob ng pulang maleta mo, sa ilalim ng mga lumang dyaryo at semento, mayroon doong maliit na sobre na kulay puti. Sa loob niyon, mayroon akong inilagay na pera. Isang maliit na halaga na sapat lamang. Nagulat siya sa aking sinabi. Pera? Para saan? Para makawala ako dito. Magpapadala ka ba ng piyansa? Ang kanyang boses ay tila muling nagkaroon ng pag-asa, isang pag-asang muling madadaya ako. Hindi ang aking sagot ay matatag. Ito ay para sa iyong paglalakbay, Tomas. Hindi para sa piyansa, hindi para sa abogado. Hindi para sa luho. Ito ay para sa iyong pagbalik sa Madrid. Ngunit may kondisyon. Huminga ako ng malalim, pilit na hinahayaan ang bawat salita na tumago sa kanyang pagkatao. Ang pinakamurang flight sa economy class. At may 2 layover. Sa Doha at sa Istanbul. Isipin mo ito bilang isang aral sa buhay, Tomas. Isang mahabang paglalakbay na hindi mo pinili ngunit kailangan mong harapin. Sa bawat oras na naghihintay ka sa airport, sa bawat sandaling nagugutom ka, sa bawat pagod na iyong mararamdaman, sana ay maalala mo ang lahat ng iyong nagawa. Narinig ko ang kanyang galit, ang kanyang pagkadismaya, ang kanyang paghihimagsik. Hindi. Hindi ko ito tatanggapin. Hindi ito ang gusto ko. Elena, masama ka. Mas masama ka kaysa sa inaakala ko. Hindi ko yan kailangan. 1,000 piso lang. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak, ngunit ang paghamak na iyon ay isang paghamak sa kanyang sariling kapalaran. Paalam, Tomas. Walang pag-aalinlangan, inilagay ko ang telepono. Ang aming pag-uusap ay tapos na. Ang kanyang pagdurusa ay nagsisimula pa lamang,
isang paglalakbay na magtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay, ng utang na loob at ng bawat pagtataksil. Ang Kigaba ay hindi lamang isang sumpa. Ito ay isang aral, isang mahabang paglalakbay pabalik sa katotohanan. Ang bawat detalye ng paglalakbay ni Tomas pabalik sa Madrid ay malinaw sa aking isipan, tila isang pelikula na paulit-ulit na naglalaro sa aking harapan. Ang dating mapagmataas na si Tomas ay ngayoy isa ng alibughang asawa, naglalakbay ng mag-isa sa kanyang sariling impyerno. Ang dating Tomas na laging nasa business class, na laging may mamahaling pagkain at inumin, ay ngayon ay nakikipagsiksikan sa economy class, na halos hindi makahinga sa siksikan ng mga tao. Ang kanyang paglalakbay ay isang serye ng kahihiyan at paghihirap. Ang kanyang mga flight ay puno ng mga layover sa Doha, sa Istanbul. Walang sapat na pera para sa maayos na pagkain, walang maayos na pahinga. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang amoy ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ang mga tao sa paligid niya ay tila umiiwas, ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak. Ang bawat sandali sa kanyang paglalakbay ay isang paalala ng kanyang mga kasalanan, ng kanyang mga pagtataksil. Habang siya ay naghihirap sa kanyang paglalakbay, ako naman ay unti-unting naglilinis ng aking buhay. Pagbalik ko sa aking bahay sa Madrid, sinimulan kong linisin ang bahay, hindi lamang sa pisikal na paraan kundi pati na rin sa emosyonal. Tinanggal ko ang lahat ng litrato naming magkasama, ang mga alaala ng isang pagmamahal na ngayon ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga personal na bagay, ay aking isinilid sa mga kahon, ang iba ay itinapon, ang iba ay ibinigay sa kawanggawa. Ayokong may anumang bakas ng kanyang presensya sa aking buhay. Nilinis ko rin ang aking hardin. Ang lemon tree na minsan niyang itinanim, ngunit kanyang pinabayaan, ay aking inalagaan. Pinutulan ko ang mga tuyong sanga, diniligan ang lupa, at inalis ang mga damo. Siguro, kailangan lang ng tamang pangangalaga para mamunga ang bulong ko sa sarili ko. Tila ito ang aking sariling buhay, na kailangan lang ng tamang pangangalaga para muling mamunga. Isang hapon, dumating si Atty. Ramos, ang aking abogado, para magbigay ng update sa aking kaso. Ma'am Elena, naisumite na po namin ang divorce papers. Dahil po sa ebidensya ng kanyang pambababae, pagpapabaya, at ang kanyang mga kriminal na gawain, wala po siyang karapatang magbahagi sa inyong mga ari-arian. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ito paghihiganti kundi hustisya. Paano naman po ang kanyang mga utang, tanong ko, tumango si Atty. Ramos. Alam po nila, ma'am, na hindi na kayo ang nagbabayad para sa kanya. Ginawa na rin po namin na ilihis ang impormasyon ng kanyang tirahan sa kanyang dating bachelor's pad. Marami na po ang kanyang creditors, ma'am, mula sa sugal at mga loan sharks. Nagiging agresibo na po sila. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang bahay na minsan ay puno ng pagpapanggap at kasinungalingan ay ngayon ay puno ng katahimikan at kalinisan. Wala na ang mga negatibong enerhiya ni Tomas. Ang bawat sulok ay tila humihinga ng sariwang hangin. Ang aking tahanan ay sa wakas ay naging akin muli. Ang kanyang pagbalik ay hindi magiging madali at ang kanyang pagbagsak ay isang paalala sa lahat na ang bawat aksyon ay may kapalit. Isang bagong umaga ang sumikat at kasama nito ang isang bagong ako. Nagising ako sa isang tahimik na bahay, wala na ang ingay ng paghilik ni Tomas, wala na ang amoy ng lumang sigarilyo. Tila nagsuka ako ng laso na matagal nang naninirahan sa aking katawan. Ang aking puso ay magaan, ang aking isipan ay malinaw. Ito ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Tahimik akong naghanda ng aking almusal, isang simple at malusog na pagkain para sa akin lamang. Wala nang kailangang intindihin ng mga kapritso, wala nang kailangang pagsilbihan. Ang aking kape ay mainit, ang aking tinapay ay sariwa, at ang aking mga prutas ay matamis. Ito ang simula ng aking pagiging malaya. Pagkatapos ng almusal, nagtungo ako sa aking fashion store.
Ang aking mga empleyado ay masayang bumati sa akin, humanga sa aking sariwang hitsura, sa aking bagong aura. Ma'am Elena, ang ganda ninyo po ngayon. Sabi ng isa. Ngumiti ako. Maganda ako dahil malaya ako. Doon, sinimulan kong likhain ang isang bagong koleksyon na aking pinangalanang Key Victoria, simbolo ng aking pagtagumpay, ng aking muling pagkabuhay. Habang abala ako sa pagbalangkas ng aking mga disenyo, biglang nagring ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na kung sino iyon. Isang mensahe mula kay Tomas. Elena, nasa airport ako ng Madrid. Gutom na gutom ako. Pakitransfer naman ng 1,000 para sa pagkain. Nagsisisi ako, Elena, pakiusap. Binasa ko ang mensahe. Hindi ko naramdaman ang galit o ang kasiyahan. Tanging isang pakiramdam ng kawalan. Naalala ko ang tawa ni Lika sa kotse, ang kanyang mga salita na matanda. Naalala ko ang 2 taon ng aking paghihirap, ang aking pagmamahal na kanyang sinayang. Ngunit hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagsasara ng pinto sa nakaraan. Nang walang pag-aalinlangan, ay block ko ang kanyang numero. Umupo ako sa aking hardin, pinagmamasdan ang lemon tree na aking inalagaan. Ang mga dahon nito ay sariwa, ang mga bunga ay unti-unting lumalaki. Ngumiti ako. Ang kwento ng aking buhay ay nagdala ng 3 mahalagang aral, hindi lamang sa akin kundi sa lahat. Ang unang aral ay para sa mga magulang. Ang pag-ibig ay hindi bulag na sakripisyo. Ang pag-unawa at paggalang ang tunay na pundasyon ng pamilya. Hindi ko dapat hinayaan na ang aking pagmamahal ay maging pagkontrol sa buhay ni Tomas. Ang pagmamahal na walang hangganan ay maaaring makasama. Kailangan ng hangganan ng paggalang sa kalayaan ng bawat isa. Ang pangalawang aral ay para sa mga anak. Ang utang na loob at responsibilidad ay kayamanan na dapat pahalagahan. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang pagmamahal ng mga magulang, dahil ito ay hindi kailanman dapat ituring na karapatan. Ang pagmamahal ng magulang ay isang biyaya, hindi isang obligasyon. At ang bawat kabutihan ay dapat tumanaw ng utang na loob. Ang ikatlong aral ay tungkol sa tunay na kalikasan ng tao sa modernong mundo. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar. At minsan, ang gaba ay hindi lamang isang sumpa, kundi isang paraan upang magising ang natutulog na konsensya. Ang kigaba ay hindi lamang paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang lahat ng ating ginagawa ay may kapalit. Ininom ko ang aking tasa ng tsaa. Matamis, mainit at puno ng kapayapaan. Maligayang pagbabalik, Elena. Ngayon, sa wakas, ramdam kong ako'y nasa tahanan. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng paghihirap, kundi isang kwento ng pagbangon, ng pagtuklas sa tunay na halaga ng kalayaan at ng pagmamahal sa sarili. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos dito. Ngayon, ano ang inyong iniisip sa naging desisyon ni Elena? Mayroon ba kayong gagawin na iba kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento at pinahahalagahan ang inyong mga pananaw. Kung ang kwentong ito ay nagpaantig o nagpagising ng inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa mga taong sa tingin ninyo ay mararamdaman din ang bigat at ganda ng kwento. At mag-subscribe sa channel ng Luha at Katahimikan para hindi mapalampas ang mga susunod na misteryo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakapagsabi, baka sa susunod ikaw na mismo ang maging bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip. Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.